We laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Ba? Oho. Anong systemic precision, Sus Mariose? Ha? It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely, the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresenta mo pa dyan? Para ano yan? Oo. Ang gamit lang pala nung dalawa na para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala ko ba wala tayong kina-cover up dito? Hindi ba? Yeah. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him, ay bakit? Dalawang babae ang nilagay niya ron nakatakip ang buka. Parang nakalayo. Kasi laging ganun sa laging may Nawawalan pa-suspense. ng pasensya ang tao pagka ganito eh. Malayo nga, ano. Nabanggit yung 30 tamarin. Tinatanong ko eh. Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldi ko, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas yan. Opo, sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan eh. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Na ano mo yun? Narinig mo ka? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Hindi, pero naalala ko po, meron nakapagsabi na ginamit nga po yung... Pagkatapos noon, ay siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ayaw, wala po. Media lang ho. Pero kung sakasakali ho na they do get the numbers for this minority report, how would that change things? Would for example, the ombudsman have to make this? Can they make this as a material evidence for to somehow charge the House Speaker? Ano pong effect po niyan sa flood control probe? Let's then, if the report of the Blue Ribbon is reversed by the plenary, meaning that the majority of the senators will now vote for the minority report. Yes. It will result in a change of leadership in the Senate. Because ayan na mga kababayan, isang magandang araw muli sa ating lahat. Maligayang pagbabalik dito sa VMR Channel. Mga kasulit VMR, mga kasulit DDS, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. At sa mga bago pa lang nakabisita sa aking channel, magpabashare man yan or napadaan lang, maraming salamat pa rin sa iyo kabayan. Ang ating pag-uusapan ngayon, bago natin talakayin, ay ipinagpapasalamat ko muna at hingi muna ako sa inyo ng kunting suporta na paki-like at paki-share ng video ito, at sa hindi pa po subscribers, paki-consider ng subscribe. Nang dahil dyan, makapagpapatuloy po tayo mga kababayan sa atin pong ginagawang ito ng organic na support. Lalo na nga po dito sa mga Duterte. Pasintabi sa mga hindi po supporter at mga DDH. Ibig sabihin, Duterte diehard haters. Sapagkat ito pong channel ninyong pinapanood ay Duterte diehard supporters. Organic, dagdagan natin mga kababayan. Walang halong chemical, don't panic. Speaking of panic mga kababayan, naku po, panic mode na pala ang palasyo. Mukhang ang Pangulo nalubutan. Ayan ho,
pamamaga ng bituka dahil sa diverticulitis, maaari umanong mauwi sa pagdurugo ng lubot. Ay, ang Pangulo, mga kababayan, napanood nyo kanina na nagsasabi pa siya na, "Hoy, huwag kayong atat dyan. Huwag kayong masyadong excited." Ito ako, malayo sa bituka yan. Ayan, malapit pala sa lubot. Ay, mga kababayan, ang impeachment ni Marcos Jr. at itong kanyang kalagayan ngayon ay hindi po naman po natin sa ikinatutuwa. Ngunit, atin po ngayong hinula-hulaan, sino kaya? Sa puntong ito, mga kababayan, bago natin pumalaot at alamin ang buong detalye na itong ating pag-uusapan, hula muna kayo. Sino kaya? Ano kaya ang mauuna? Ma-impeach si BBM? Or, mga kababayan, ang wish ni Santa Clara David. Alright, mga kababayan. Ayan na po, total, nagpasalamat ako sa inyo. Tunguhin na po natin ang mga detalye ng ating pag-uusapan ngayon. Ito pong si Senator Lacson. Malaki po ang posibilidad na mawala sa Blue Ribbon Committee chairmanship. At ito pong si Soto Escolbocol. Naku po, mga kababayan, posible rin po itong masibakdian at mapalitan ni Senator Cayetano. Naku. At syempre, ang papalit dyan, walang iba, si Senator Marcolita naman. At ang detalye, naku, magugulat kayo. Kuniktado po itong pangyayaring ito. Bueno, kabayan, handa ka na ba? Nakahula ka na? Kung alin ang mauna kay BBM? Impeachment o itong kanyang dahil hanggang ngayon, mga kababayan, no show pa rin si Marcos Jr. Bago natin alamin ang detalye niyan, ito muna ang ating tugay-gayan, ang mga pag-a-analyze dito, mga kababayan, sa bidyong ito. Alright, punta na po natin ang detalye. Sabi pa niya, "We laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision." Ba? Oho. Ano systemic precision, Sus Maria Jose? Systemic precision sa Mariose. Kaya asar talo si Lacson dito kaya mga kababayan, kay Senator Marcolita. At tandaan nyo mga kababayan, ito ay napakalaking rigudon na mangyayari dyan sa Senado. Dahil lang ito sa ginawang minority report ni Senator Marcolita. At napakatindi ng epekto nito. Kaya nagwarla po itong si Pinky, mga kababayan. Bakit ba naman hindi siya magwawarla? Tugay-gaya natin yan. Involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects. Key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Nako, yan na. Ba't ang tinatawag mo yung contractors at ilang complicit do sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals? Bakit ngayon walang principal ni isa? Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Para matanong naman namin. Bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabmit sa ICI? Nako, mga kababayan, napakatumpak ng sinasabi dito ni Senator Marcolita. Kung matatandaan po ninyo, ito pong si Martin Romualdez, di bagad dumalo ito sa ICI at ngingiti-ngiti pa ito doon. Paglabas niya, ang ganda pa ng aura niya.
Di ba? Kaya nga po dito, itong ICI ay ICU at walang silbi inutil at pinagkagastusan lang po ito ng pera ng taong bayan para po pagtakpan, para po ilihis ang isyu. Kasi kung talagang totoo yan na investigasyon, bakit kayo lang ang nagbubulahan dyan? Anak ng tipaklong naman talaga, oo. Pinabayaan na nga kayo na magkaroon kayo dyan ng sarili-sarili nyong muro-muro house show ng mga investigasyon. Tapos hindi nyo pa ibibigay sa publiko kung ano ang resulta. Basta na lang kayo, ito, may kinasuhan na si ganito, may kinasuhan na si ganon. Di ba? Yung mga kinasuhan at nirekomenda ng ICI, ang iba doon, mga nabanggit ni Saldico, Diskaya, ni Sergeant Gutesa. Pero, bakit yung iba pang mga nabanggit ni Saldico, Sergeant Gutesa, at Diskaya, hindi nakasuhan? Pagkatapos, hindi nyo isasabit yung report, paano tatanungin? Kaya si Lacson talaga, mga kababayan, alam nyo parang, ewan ko ha, ito'y ano ko lang naman, ito'y hula ko lang, analogy ko lang, wag sanang magagalit si Senator Lacson. Di kaya Senator Lacson naiwan pa yung prinsipyo mo bilang isang pulis at investigador. Nakalimutan mo ata na isa ka ng senador. At hindi lang basta ito investigasyon na gagawin mo. Dahil ito ay in aid of legislation. Tama? Na ibig sabihin, itong ginagawa ni Senator Lacson at mga senador, kasama itong mga congressman sa lower house, ang ginagawang mga hearing dyan, investigasyon dyan, tinatawag mga kababayan na in aid of legislation, na ibig ipunto nito para sa hindi pa masyado pamilyar. Tuwing may ginagawa sila nito, hindi lang sila basta nag-iimbestiga, kundi from here, pwedeng makakuha sila ng mga panukala or makagawa sila ng mga panukalang batas para pagtakpan or para punuan. Hindi, mali yung word na pagtakpan. Punuan ang mga butas ng batas. Let's say, halimbawa, may kakulangan ang batas, may gray area, yung hindi malinaw, maaaring makita po dito sa mga in aid of legislation. Katulad nito. Ito sana, tila baga itong si Senator Lacson na iwan pa yata sa pagiging investigador lang bilang isang pulis. Di ba? Kasi itong ginagawa niya, nabibisto tuloy. Nagmumukha tuloy siya ritong bagito or kaya rookie. Na samantalang itong si Senator Marcolita, ang rookie dito or baguhan. Si Senator Marcolita tuloy, mga kababayan, ang nagmumukhang veterans. Di ba? Para yun ang gawin naming basyan para tanungin siya. Oo. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang with systematic Systematic. precision. Precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Leads us. Totoo ba lahat to? Kita nyo, mga kababayan? Ito pa. Inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Oo. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian na sabi, Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Trigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga Sandali, Attorney Congressman, Senator Marcolita. Itong punto dito sa una, mga kababayan, pakinggan na muna natin. Ulitin lang natin. Tapos saka ko, pupunta. inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Kita nyo, dito napakahilig ni Lacson nito, di ba? Napakahilig niya mag-conclude kaagad. Where in fact, ongoing pa lang ang investigation. Ito na nga, mga kababayan, ang sinasabi natin dito na para bagang ito si Senator Lacson naiwan pa talaga. No? Pasintabi, Senator Lacson, pasensya ka na. Pero ito yung nakikita at namin eh. Ayun ko, kayo mga kababayan, sa tingin nyo kaya, same tayo ng ating nararamdaman na tila baga sa Senator Lacson, nagmumukhang rookie, bagito. Kasi kung tutuusin, hindi ka dapat magkaroon ng conclusion or conclude mo na kaagad na, si Talpulano, si Juan de la Cruz, walang kasalanan, may kasalanan si Pedro. Diba? Closure na kaagad, hindi ganon. Kasi open pa tayo, under investigation pa eh. Di ba, mga kababayan?
Ba't ganito si Senator Lacson? Oh, tuloy natin. Ay, tiga. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Traigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya ganun siya kasigurado. Kinungklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yon? At nandun yung Traigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, Bersamin, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Monday, Oo nga eh, napansin niyo mga kababayan, nagsalita pa nga siya doon yung don't F ba yun? Alam mo yun, ano na kagad siya, nagtitrigger na umpisa pa lang eh. Ang problema ka dito kay Senator Lacson, para bagang, pasinta. Wala na rin ako, parang ako na rin, nauubusan na rin ako. Matamang ko man ipagtanggol si Senator Lacson, no? Ako kasi mga kababayan, hindi man ako talaga dito kay Senator Lacson, totally na parang binabash ko siya, hindi. Binibigyan ko pa rin siya ng benefit of the doubt kasi magaling naman ito eh. Ang problema lang kay Senator Lacson, para bagang parang nawawala na tula sa focus dahil mayroon siyang sana kung hayaan lang niya yung investigasyon, go with the flow, di ba mga kababayan, wala sana siyang burden na ganito eh. Ang problema, tila baga kamukha niyan sa pagiging nagkakaroon na kagad siya ng mga conclusion, nawawalan na ng saysay yung parang nito, yung parang presumption of innocence ng bawat isa at presumption naman ng guilt ng isa, di ba? So, yun yung ating dito, ayun kung tama yung term ko na ginamit mga kababayan, paki-correct nyo na lang ako kung tama or mali yun, ha? ito sinabi niya, let me emphasize one point. Yan. We always go where the evidence leads us. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Traigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Parang may kinocover ka rito. Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino sumasagot? Opo. Lacson. Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. Pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarind Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya... Oo nga, pabagalang Hindi ko siya sinasansala. Okay. Oo, totoo yan mga kababayan, ako napansin ko rin yun. Kayo ba napansin nyo rin yun? Na si Senator Marcolita, tinatanong yung dalawang babaeng nakatakip ang mukha, ngunit si Senator Lacson ang sumasagot kay Senator Marcolita. Ang tinatanong naman ay yung mga babaeng may takip ang mukha na witness daw ni Lacson. Tapos, ngayon si Lacson nagrereklamo na parang nabastusan siya. Siya nga dito yung nag-umpisang kabastusan eh. Unang-una yung palang opening statement niya eh. Bakit parang mayroon na kaagad siyang parangit-rangit eh, no? Mayroon na kaagad siyang patama. So doon pa lang, ay talaga, alam nyo mga kababayan, sige, di ba Ile? Kasi nga, itong ating video ngayon, magtutuloy ito para masibak si Lacson. Diyan sa Blue Ribbon. Tingnan nyo mga kababayan, paano siya masisibak dito. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako.
Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Oho. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinasinta mo pa dyan? Para ano yan? Oo. Ang gamit lang pala nung dalawa para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Opo. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya, para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Oho. Hindi ba? Yun. Ang gusto lang pala noon, ituro lang si Diskaya. Pero ayon naman kay Diskaya, hindi ko naman kilala yung mga yan. Di ba? O, kita nyo ang pagmamaniobra ni Lacson dito. At ang nakakaano pa kay Lacson, bakit parang iniiwas niya talaga si Romualdez, no? Yeah. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him, Aha. ay bakit? Bakit? Dalawang babae ang nilagay niya ron nakatakip ang mukha. Oho. Parang nakalayo. Kasi laging ganun sen, lagi may Nawawalan pa-suspense. ng pasensya ang tao pagka ganito Malayo Oo. nga, ano. Nabanggit yung 30 Tamarind. Tinatanong ko Oo. Sabi ko dun sa babae, alam mo ka ako, si Saldi ko, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Aha. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas Opo, yan. sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarind Street na yan Aha. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Na ano mo yun? Narinig mo ka? Napakinggan mo ba? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Oo. Hindi, pero naalala ko po, meron nakapagsabi na ginamit nga po yung... Oho. Pagkatapos noon, ay siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarind? Ayun Doon nga. pala yung 1 billion Totoo. na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako, parang hindi nila kinala yung saldi ko eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung tinatanong nyo na, Yun nga yung napansin namin ni Jen. parang hindi po. Sen. O, samantalang si Diskaya na ituro niya. Oo. At Ayun. yun ang naging interesado sila. Oo. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, Ay, di ba? usap-usapan niya, Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Yun nga lang ayaw kanya. Hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya'y umupo doon at nakatakip ang muka. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng muka? Pinag-uusapan na rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minor. Mamaya mga kababayan, wait lang. Bago yung rules na yan kasi kailangan natin reaksyonan yung isa. Hindi daw kilala nitong mga ito si Saldico? Oh, come on mga kababayan. Palagay ko, halos wala nang hindi nakakakilala sa buong Pilipinas kay Saldico. Comment niya kayo mga kababayan. Naku talaga naman. Napaka-imposible. Kilala niya yung Diskaya, pero yung Saldico hindi. Ay, ano ba yan? Ay, naku. Wala talaga. Sirang plaka ito, mga kababayan. Kaya naman, no? Kaya naman talaga ito si Lacson. Unti-unti talagang nanlulusaw ang credibility. Okay, tuloy pa natin. Ito pang mas malupit, mga kababayan, na napansin ni Senator Marcolita dito. At ito, hindi na po ito masyado natin nabigyan ng pansin. Di ba? Kasi mabuti na lang ito si Senator Marcolita, mayroon sila dyan programa sa saganang mamamayan. No? At dyan ni Senator Marcolita na iisa-isa na bubusisi yung mga maaaring naglaps lang or napadaan lang sa ating pandinig. Di ba? Kumaga sabi nga sa English yan, passers-by lang natin. So ito ngayon, kamukha dito sa atin, ang ating ginagawa nito, ang ating gawain bilang isang mga political reactionist or vlogger, at nag-a-analyze tayo, binibigyan po natin ng binibigyan natin ng mas malinaw or yung mga dapat ma-emphasis, no? Mga dapat matandaan or malaman ng tao, makita natin ba dapat niyo makita kasi kamukha nito, ito, napaka-importante nito mga kababayan. Like nung yun na isang point na paano hindi mo kilala? Wala na sigurong tao sa Pilipinas halos ang hindi nakakakilala kay Saldico. Gayon man kay Martin Romualdez, ganon din kay Marcos, di ba? Oh, pero bukod diyan, ito pa.
Pinag-uusapan ng rules. Wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng mukha nasa rules? Yun ang Wala rin pala yan sa rules mga kababayan, yung pagtatakip ng mukha. Sablay ka talaga dito, Senator Lacson. Bakit kailangan na hindi nakatakip ang mukha, Senator Marcolita? Ano ang magiging diferensya or magiging implikasyon nito, if ever? Di namin alam. Ha? Sen. Walang ganun. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yung kapag hindi ka na-contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Oho. Pasumpa ka pang ganyan eh. Paano ka susumpa? Hindi ka nga kilala ng... Oo nga. O kasi Yun pala yun. Pag sa husgado, sumusumpa ka pagkatapos hindi ka magbubukas ng mukha mo. Paano ka magsasabi ng katotohanan? Ayaw mo ngang magpakita ng totoo eh. Malay ba natin sa mga itsurang yun? Kung ang itsura noon di ba mga kababayan? Pwede naman gamit ng pangalan ng iba't iba eh. Anak ng titing, ito si Senator Lacson naman oh. Tapos ngayon, siya pa ngayon yung magsasabing nabastusan, siya pala itong unang, di ba? may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun Di ba, halimbawa? lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Naalala ko tuloy dito mga kababayan, pasintabi ha, na ayaw ko lang kasing palagpasin ka agad eh. Pasintabi kayo ha, yung mga naiinis na pinuputol-putol natin, pasensya na po kayo. Normal lang po ito sa mga ganitong reaction video na pinuputol-putol po namin sapagkat maaari po kaming i-copyright ng may-ari ng video. Okay? Sana maunawaan po ninyo yan. Ngayon, kung ayaw nyo po na ganitong reaction video, puntahan nyo po yung Saganang Mamamayan. Kasi doon po, hindi po yan puputulin. Okay? Pero dito sa amin, nandito ka na rin lang, tiyagain mo na ang aming reaksyon. Nireaksyonan po namin ito. Wala tuloy ako dun sa sasabihin ko, pasinta. Kasi mga kababayan, hindi lang kasi ako dito basta nagsasalita lang. Kundi, kasi kayo rin, inaano ko rin yung inyong mga suggestions, question, ang lahat ng inyong maaaring ina-absorb namin ito, ina-absorb din namin ang mga magkabilang panig. No? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kung sino rito yung stress, kasi marami akong nakikitang nagpo-comment, stress daw sila, na-stress na daw sila. No? Huwag kayo mag-alala kasi hindi lang kayo, kami mismo na mga vlogger. Kami ang nagiging absorber ng mga stress ng kung sino-sino mga nagsasalita na nire-reactionan namin. Kaya nga ako minsan talagang kumbaga parang nag-unwind ako minsan talagang basta may ginagawa na lang ako na lumalakad ako mag-isa. Pero hindi ako nagsasalita mag-isa. Hindi ako tumatawa mag-isa. Ngayon, hindi naman ako mag-isa eh. Kasama ko kayo, di ba? Tumawa na kayo dyan para hindi na ako mag-isa. Di ba? Kasi kausap ko kayo eh. Alam ko naman na kausap ko kayo, tanunood kayo at nakikitawa rin kayo. Pag nabubuisit ako, nabubuisit din kayo. Pag napapaluha ako at nagiging emosyonal ako, magiging emosyonal din naman kayo. Di ba? Di ba? Tuloy nga naman natin, nakalimutan ko mamaya, balikan ko na lang yung re-reactionan ko na yon, anak ng titing. Sana maalala ko uli yun. Kaya nung sina-challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha. Tama lang yun eh. Di ba? Bakit ka mo? Ang pangaraniwang nagtuturo, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga eh. Opo. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, pwede mo malaman din kung ano itsura mo, pwede tanggalin mo. Ayaw. Ayaw na Senator Lacson. Ano ba ito? Nasa Diba? rules. Di ba mga kababayan, ayaw ni Senator Lacson na pagtanggalin ng takip itong mga ito. Gustong patanggalan ng takip ng mukha itong mga ito ni Senator Diskaya. Kasi nga siyempre si Diskaya, unfair naman yun. Si Diskaya, kitang-kita ang mukha eh. Ha? Tapos ngayon, pagbibintangan lang siya nitong mga hindi kilala. Malay ba natin kung sino itong mga ito? Dali lang naman ng ganyan. Ito na pala. Naalala ko. Itong si Queen Lady of Insertion, Our Lady of Insertion mga kababayan. PhilHealth Queen kung tawagin. Alam niyo na kung sino. Naku, mayroon tayong dito. mayroon tayong topic dito patungkol kay Pastor Kibuloy mga kababayan. Naalala nyo? Yung ginawa nitong si Our Lady of Insertion, di ba? Yung nakatakip ang mukha na si alias Rene,
ay nagtanggal ng kanyang takip, nagpakilala ng totoong pangalan, nagsalita sa social media at sinabi, binayaran siya ng 1 milyon ni Queen Lady of Insertion. Yun pala mga kababayan, naalala ko na pala tungkol dito sa mga takip-takip ng muka. Bakit ang hilig nila nito, no? Itong si Lacson at saka itong si Queen Lady of Insertion, si PhilHealth Queen. Di ba? Ayan mga kababayan. Oh, pero mayroon tayong topic. Ano natin yun? Huwag kayo mag-alala, itatopic natin yung sunod na vlog. Paalala nyo sa akin yun. Tungkol kay Pastor Kibuloy at saka dito sa Queen Lady of Insertion na to. Sa pool pala ito doon mga kababayan. Okay, so yan. Unfair talaga yan. Ikaw man, halimbawa, mayroon sa iyo nag-aakusa, nakatakip ang mukha, tapos ngayon sasabihin mo, ikaw yung nagnakaw. Anak ng teteng, yung nagtuturo sa iyo, nakatakip ang mukha. Malay ko ba kung ikaw mismong nakatakip ang mukha, ikaw nagnakaw, di ba? Oh, yun ang masakit. Bakit pinapayagan ito ni Lacson? At hindi lang basta ganyan, bakit pinayagan niya mga kababayan? Kasi ayon dito kay Senator Marcolita, wala yan sa rules. At lalo naman sa korte, pasumpa-sumpa ka pa. Pasumpa-sumpa ka pa. Tangnam. Di ba? Oh, Lacson! Nako, Lacson! Eto ka ngayon! Teka mga kababayan. Kontento na ba kayo kay Senator Marcolita? Dito kay Lacson? Bes, ito. Mas may matindi pang magbabalat kay Senator Lacson. Munda na ba kayo mga kababayan? Eto na siya. Kapit kayo mga kababayan dahil mas may malupit dito na magbabalat kay Senator Lacson. Ayan na! Oh, sana nakarating kayo rito kasi yung iba hindi pinapatapos no? Sana patapusin po ninyo kasi punong-puno po itong mga mga video natin. Ayan. Kini-question ni Senador Miriam Defensor Santiago ang mungkahi na italagang Special Independent Investigator si Senator Ping Lacson kaugnay sa pork barrel scam. Teka mga kababayan, nako. Mukhang nangangamoy. Katulad ng senaryo ang ginagawa ni Lacson noon at ngayon. Di ba yung ICI? Oh, tapos noon, ang ICI ngayon ni Marcos, pinaghinalaan na para takpan itong mga kurakot, itong mga magnanakaw. Binuo lang ito para maligtas ang mga kawatan sa gobyerno. At itong si Lacson, ayaw niya ipatawag, ayaw niya ipakuha yung mga sinabi ni Martin Romualdez doon sa ICI. At ito mga kababayan, si Lacson nung panahon, nung PIDAP scam kay Janet Napoles, siya rin ang gustong kumuha ng special investigador. Parang same na same mga kababayan. Ano masasabi mo rito, Madam Miriam Defensor Santiago? Gagamitin po muna natin ang video niya mga kababayan kasi related no? Mukhang magtutrobak tayo. At isa pa sa napansin ko dito kay Senator Miriam, mukhang nagkatawang tao sa pamamagitan ni Senator Marcolita. Comment nga kayo mga kababayan. Ito yung ngayon lang ngayon lang makita ko itong video na ito. Naalala ko si Senator Marcolita. Naalala ko si Miriam dito kay Senator Marcolita. Sangayon ba kayo? Comment ka kayo mga kababayan. O, ituloy natin si Miriam. Kini-question ni Senador Miriam Defensor Santiago ang mungkahi na italagang Special Independent Investigator si Senator Ping Lacson kaugnay sa pork barrel scam. Halimbawa, itong Lacson na ito. Opo. Maliwanag na kampi niya si Enrile. Kasi noong nag-away kami ni Enrile tungkol doon sa mga Christmas bonuses na yon, na ayaw ipalitaw ni Enrile. Hinamon ko si Enrile, magdebate kami, ang sumagot si Lacson. Ayun mga kababayan, talagang noong pa pala itong si Lacson Kita nyo mga kababayan, what a coincidence.
Siya rin yung sumasagot ngayon. Yung di ba sila Birsamin, sila Trigibula, di ba siya rin ngayon yung sumasagot-sagot. At parang tila baga ngayon, kay Martin Romualdez, parang siya rin ngayon yung parang nagiging para iswe or malihis. Oh. Di ba same na same mga kababayan? At napansin niyo kung sino itong reporter na babae? Naku po, si Santa Clara pala to. Naku po, BBM! Si Santa Clara, nagpaparamdam. Wish ko lang. Pasok, Santa Clara David. Senator Miriam. Bakit po sa tingin ninyo unfit itong si Senator Ping Lacson para maging Special Independent Investigator kaugnay sa pork barrel scam, ma'am? Pinky Lacson. Kailanman kami sa Senado, hindi nag-appoint ng investigator and there is no provision in our Senate rules for that. This is an innovation being proposed without any legal basis. Alam mo, ang suspetso ko dito ay itong mga nasangkot na senador sa PDAP na mga NGOs na peke daw, itong iba dito, mga potential presidentiables or vice presidentiables sa 2016. Ayaw man natin o gusto natin sila, hindi pa natin alam kung may kasalanan sila o hindi. Natural, gusto nating lumitaw ang katotohanan. The fact is, they are eyeing the presidency. Maaga pa gusto sirain na ang magiging katunggali nila sa 2016. Kaya kung lagyan mo ng investigador na laban na antimano, kaya magiging character assassin itong Lacson na ito. Kasi ang politika, Kara, is very, very complex. It's very truncated. Dapat yan, lawyer, kasi hindi siya abogado, tsaka tingnan mong lingwahe niya. Judge it for yourself since you're a UP graduate. Tama ba yan na ang pop figure magsasalita tungkol sa katunggali niya? Rehabilitation Star Pamphilo Lacson ang paratang ni Senador Miriam Santiago na nagpapakalat siya ng maling informasyon para pagtakpan si Senador Juan Ponce Enrile sa pork barrel fund scam. Thinks Senator Juan Ponce Enrile has a hand in the latest expose of former Senator Pamphilo Lacson. Santiago questions Lacson's statement that the family of Janet Napoles gave him a draft affidavit reportedly naming 12 senators and more than 100 congressmen in the corruption scandal. Santiago says Lacson showed no proof the affidavit was authentic. Napoles' lawyer Bruce Rivera confirms the Napoles approached Lacson before meeting with Justice Secretary Laila de Lima Monday. Santiago says she believes Lacson is only speaking to prevent Napoles from naming Enrile as the scam leader. Santiago has repeatedly tagged Enrile as the real mastermind, the brains behind the scheme. She says, quote, "There's no secret that I think the most guilty here is former Senate President Juan Ponce Enrile. No matter what the..." Yun mga kababayan, noon pa pala, bida-bida na itong si Lacson. At same issue din, mga kasamahan din. Ngayon naman, sa katauhan ni Martin Romualdez by parliamentary courtesy, di ba? Parehas sila eh. Bagamat hindi po senador ka parehas, that time si Tatang Juan Ponce Enrile, di ba nasangkot yun sa PDAP scam ng Janet Napoles. Nakulong nga yung niya eh. Naku mga kababayan, what a coincidence. Tingnan nyo ha, bangayan sila noon ng Senator Miriam Defensor Santiago. Binabara siya ni Senator Miriam Santiago. At mayroon nang ginagawa si Lacson noon na wala naman din pala sa rules ng Senate. Yung gumawa siya ng sarili niyang yung special amboy doon sa investigator na parang tila ba ngayon ito yung ICI. Di ba mga kababayan? What a coincidence. Promise. Di ba? Talagang no? Siguro hindi talaga pumapayag ang Diyos na maghari talaga yung kasi namatay si Miriam, isa sa fiscalizer, isa sa talagang bumabakbak dito sa mga tiwali. Dire-diretso talaga magsalita at dire-diretso niya talagang wala na siya ngayon. Andyan pa si Lacson. Wala na siya, andyan si Lacson, sakto naman. Nakabit or nasampa itong si Senator Marcolita. Mayroon na naman si Lacson ngayon, tinig sa lalamunan. Kaya mga kababayan, sa tingin ninyo, nagbibilang na lang ng araw o baka susunod na mga sesyon, may bago na tayong
Senate President sa katauhan ni Senator Cayetano, kapalit ni School Bocol, at at mga kababayan, itong si Lacson balik uli kay Senator Marcolita. After all, parang na-traitor sa Senator Marcolita dito mga kababayan no? Hindi, parang lang naman, di ko alam kung tama bang term yun, yung parang na-traitor siya. Kasi habang naghihiring pa sa Senator Lacson, Senator Marcolita, kaya pala nagsialisan ito sila Our Lady of Insertion. Di ba nakita natin noon mga kababayan? Kaya pala, tatatlo na lang yata sila, si Jinggoy, Senator Ruby Ban, basta iilan na lang sila ni Senator Marcolita na iwan doon. Tapos nag-alisan na ito. Yung pala, nagkaroon na pala sila ng sarili nilang mundo. Inagaw na pala nila ang liderato ng Senado. Di ba? Isang parang katraidoran yan. Sa bagay, hindi siguro katraidoran yun kasi normal talaga yan sa Senado yata kung sino yung mayroon hawak na numero na 13. 13 kasi ang magic vote dyan. Di ba? Kailangan, kung 13 na kayo, kayo na ngayon ang Pero, daw mga kababayan, eto, malupit. Ito talaga mismong malupit dahil dito sa bidyong ito mga kababayan, mapapatunayan natin na ilang araw na lang o baka hindi natin alam, anumang sandali, mayroon na tayong bagong Senate President at Blue Ribbon Committee Chairman. Ito, mas reliable po ito nagsasalita ngayon. Panoorin natin mga kababayan. Media lang ho. Pero kung sakasakali ho na they do get the numbers for this minority report, how would that change things? Would for example, the ombudsman have to make this? Can they make this as a material evidence for to somehow charge the House Speaker? Ano pong effect po niyan sa flood control probe? Let's then, if the report of the Blue Ribbon is Teka F. Sasagutin ka ni BBM dyan. reversed by the plenary, meaning that the majority of the senators will now vote for the minority report. Yes. It will result in a change of leadership in the Senate. Because Nako, ayan na mga kababayan, yung minority report na inilabas ni Senator Marcolita at Senator Amy Marcos, kung ito daw ay dalhin sa plenary at pagbutuhan ng mga senador, minority, majority. Pag pinagbutuhan nyo ng minority at majority at lumabas na yung minority report ibinuto ng majority at minority, tapos ang mag-among sila School Bocol, mga kababayan. Bakit? Ituloy natin. because then that is a manifestation of the lack of confidence of the majority in the majority representation in the Blue Ribbon, and therefore Ayun mga kababayan, yan na daw po ang manifestation, na pagka ibinuto, kahit majority senator pa yan at minority senator, binuto nila sa plenary itong minority report, ito na ngayon ang magsisignal na wala na kay School Bocol ang corona. Kailangan mo nang ipasa. Ang tanong, kanino dapat ito maipasa? Panoorin natin mga kababayan. Sino ang karapat-dapat koronahan ng Senate President? that can cause a change of leadership. Ayan na. Ito mga kababayan, si Senator Drilon, veterano na po ito. Alam po natin, marami na pong beses itong naging senador. Nahawakan niya na natalo siya ng posisyon yan. Blue Ribbon, Senate President, yung mga mabibigat, matataas na mga posisyon sa Senado, nahawakan na nito. Kasi di hamak mga kababayan, ito si Drilon, talagang
matalino rin ito. At dati rin yata ito naging Justice Secretary, Chief Justice. Tuloy. Okay. Okay, because they have the numbers for Yes, this report. Obviously, they have the numbers to reverse what, say, Senator Lacson and his colleagues in the majority writes in the committee report. If that is in effect reversed in plenary by a majority of the senators, then it is a clear indication of loss of confidence, and therefore the reorganization of the Senate becomes a consequence. And so do you think that's the real thing that's happening behind this report? That there's a crisis of sorts at a tug of war in the Senate leadership? You know, Brett said, that's a conclusion challenge. that I don't want to get into. But what I can tell you is that look, the majority in the Senate is very thin. Manipis po. Ilan ba yan? What you need in the Senate is at least 13 votes to have the majority. Right now, I think it's 15-9, if I'm not mistaken. And therefore, the hold of the Senate majority is very tenuous. It can change. That is why there is so much instability there. You keep on hearing about coup d'etats in the Senate because the majority's number is tenuous. I can imagine. I mean, let's call a spade a spade. A member of the majority is Senator Pia Cayetano. Senator Alan Peter Cayetano is in the majority, is the minority. Suppose Senator Cayetano aspires to become Senate President. What do you think will be the vote of Pia? Do you think he will vote against the brother? Of course not. So it only demonstrates what I am saying, that the manifest po yung mayorya, the majority is very tenuous. That is why there is so much instability because of that situation in the Senate. Yun pala ang Of pinakalaking leadership. importante nitong ginawa. Kaya pala nagwarla itong si Senator Ping Lacson dito sa Minority Report, mga kababayan. Eto, bigyan ko kayo ng maganda-gandang reaction dito, no? Sapagkat ito pala, ayon dito kay Senator Drilon, once na inilatag po ito sa plenary, ang Minority Report ni Senator Marcolita at Senator Amy Marcos, pag pinagbutuhan po ito dyan, papaano kung ang mga not satisfied dito sa pamumuno ni Senator Iskul Bukol, Tito Soto, bumoto sa Minority Report ni Senator Lacson, ni Senator Marcolita. Therefore, ito na ang magiging basihan para mawalan na po ng kumpiyansa at mabawi or maagaw na ang corona. Ang Senate President mapupunta na kay Senator Alan Peter Cayetano na isang abogado. Kung tutuusin, mas karapat dapat talaga, katulad nito si Drilon, abogado rin ito, mapunta sa abogado yung Senate President at Blue Ribbon. Bakit? Kasi ang Senate ay lehislatura. Taga-balangkas, tagagawa ng batas, must be, supposed to be, di ba? Mga abogado, kasi nakakaalam ng batas. Now, may alam din naman sila Senator Lacson. Di ko lang alam si Iskul Bukol kung pinag-aralan ba yan nila sa Iskul Bukol University, major in Itbulaga. Ang sagwa, ang sakit, Kasi biruin mo, ang baon-baon nyo lang dyan dahil lang sa winnable kayo, kilalang kilala kayo, di ba? At syempre dahil nga rin yan sa galing ninyo makipagpolitikahan. Actually, kabayan, yung pagiging politiko, hindi rin yan basta-basta no? Kailangan marunong ka talaga sumayaw. Kaya nga ang karamihan sa mga politiko, ang nangyayari, baliktad ng baliktad yan. Hindi yan nagpipermanente ang loyalty. Kung sino yung nasa posisyon, nandoon yan.
masaklap isipin, pero katotohanan po yan. Unless dito sa mga Duterte. Kaya hama nga ako sa mga Duterte, kabayan. Diba? Ito na. Paano mangyayari yung BMR? Eh, simple lang. Ang minority ngayon, siyam. 15 lang naman. Itong 13 lang ang kailangan. Tingnan nyo ha. Yung siyam, andoon si Senator Escudero. Nandun si Senator Escudero. Sino ang kanyang... Ay, si Senator Chess. Ay, ano ba? Si Senator Cayetano. Ay, di si Pia Cayetano, kapatid niya. Alangan na hindi niya iboto si Senator Chess. Ay, 10 na. Nasa minority, si Senator Jinggoy. Medyo nililiglig din ngayon si Senator Jinggoy. At mukhang hindi pinagtatanggol nitong majority. Ay, di ang kapatid niya si JBR ito. Posibleng tumaloners. Gets nyo? Yung mga bilyar. Ang mga bilyar, mga kababayan, tandaan nyo, si Camille, laglag na yan kung tutuusin. At saka si Aimee. Hindi ako talaga naniniwalang talo si Bong Revilla. Kahit hindi ko binoto yun, si Bong Revilla. Sa tingin ko panalo yun. Nadaya talaga yun, na magic yun ni Kumilig. Sa tingin ko lang posible nanalo pa si Lito Lapid. Parehas naman sila nasa ticket ng administrasyon. Hindi naman tayo pinanganak kahapon Napaka-bobo mo naman masyado mag-analyze pag tanggapin mo na lang na mas panalo pa si Lito Lapid kaysa kay Bong Revilla. Naku, di hamak naman na mas maraming magtitilian pag pinaglakad mo ang dalawa, Lito Lapid at saka si Bong Revilla. Ako lalaki. No? Alam ko, gwapo, maganda rin, matigas tindig ni Lito Lapid, di ba? Pero matindi ang karisma ni Senator Bong. Oo. Naku marami itong malalaglag ang panty dyan. Joke lang. Pero pero mga kababayan, paglakarin mo ang Lito Lapid tsaka si Bong Revilla, mas marami talaga ang... Pero talo, no? Hindi ako naniniwalang talo yun. Panalo yun, kabayan. So yan. Syempre yung bilyar may history yan sa mga Duterte. Nasaan ba ang panig ng Duterte? Nandito sa minority. Di ba? So, alam mo yon. Ilan na? 2 bilyar. Cayetano, tsaka Estrada, si JB. Tapos 2 bilyar. 4, siyam sila. Ilan na? Siyam, siyam, tas plus 4. 10. 13, panalo na sila. Panalo na sila, mga kababayan. Balik na sa kanila, 13 lang ang kailangan dyan. Sapat na yun para masaayos na muli ni Senator Marcolita ang Senado. At ni Senator Alan Cayetano. Di ba? Ma-align na uli ng maayos kasi mga abogado. Andyan pa si Senator Chess Escudero, abogado rin. Yan, mga kababayan. Kaya popcorn, sabi nga natin dito, popcorn tayo. Dahil itong si President Marcos mukhang may nag-comment nga sagot ko na yung pangkape. Tingnan nga natin hoy, yung nag-comment dyan baka hindi nyo tutuhanin, may nag-comment mga kababayan, sagot ko na BMR yung pangkape. Huwag masyado naman kayong masyado kayong atat. Nata-traffic pa daw yata yung wish ni Cara David. Huwag muna, masyado kayong atat
Hindi nagpakita si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko ngayong araw pero tiniyak ng Malacanang. Akala ko ba maayos ang kalusugan? Ba't hindi nagpakita? Magpakita ka naman, President. Namimiss ka namin. Isang oras lang na hindi ka namin makakita. Namimiss ka namin. At syempre, pag nagpakita, pakita mo rin to. Pagdurog. Kanyang na maayos na ang kanyang kalagayan matapos ma-ospital. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, magaling na ba ang Pangulo? Alam mo, Gigi, base doon sa pinakahaling impormasyon na ibinigay sa atin ng Malacanang, stable na ang sitwasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos nga nakumpirmahin nila na dinala ito sa St. Luke's Hospital sa Quezon City dahil doon sa nararamdaman na discomfort. Although nakumpirma na Ayan, sa St. Luke's pala, mga kababayan din nila ito. Oy, balita natin dyan marami daw bubuwit dyan sa St. Luke's, baka naman. Pakikwento naman. Bulong-bulong lang ba? Palipad-lipad hangin lang. Ano ba talaga? Ay! Wala ang kape ako dito. Hoy! Magpakape naman kayo dyan. Yung mga viewers ko kasi, hindi na ako nagla-live ngayon. Wala nang nagpapakape sa akin eh. Paminsan-minsan na lang yung... tingnan nyo dyan sa channel ko, meron dyan yung tanks, super tanks. Pag pinindot nyo yan, pangpakape ko yan, no? Kaya kung gusto nyong magkape na ako habang nanonood ako, pakape kayo. Joke lang ha, baka mamaya seryosohin ninyo eh. Pero pag sineryoso nyo, gusto ko rin yan. Salamat. Seryosohin na. Hindi, joke lang pa rin. Verticulitis nga yung diagnose dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon sa programang Sagot Kita sa True FM, nakausap natin si Dr. Ron Jean Solante. At naitanong natin, ano ba itong diverticulitis? Ang paliwanag niya, simpleng-simple, isa itong impeksyon sa bituka. So nagsiyasat pa tayo, nag-research tayo kung ano pa yung pwede nating malaman tungkol sa sakit na ito. Ito raw pala ay yung pamamaga. Literal pala ito mga kababayan, na malapit sa bituka. Di ba, mayroon tayong mga kasabihan, ay huwag ka mag-alala, yung sugat yan, ang layo sa bituka. Ito literal, sa bituka mismo. Naku. Malapit-lapit na ito. Kaya yung mga nagkukumin niya pagkape, i-advance nyo na. Yung pakape lang kasi di ba mayroon talaga pakape dito. Oy, PBBM mo, wala pa akong hindi pa ako nag-wish ha. Inihayaan ko na lang si Cara David, siya na lang mag-wish. Ayoko pong mag-wish-wish dito. Oo, baka ma-wish-wish tayo rito eh. Ayoko po. Si Cara David na lang kasi po si Cara David siya naman po talagang nag-wish noon eh. Tsaka ako wala po akong wala po akong visa yung mga wish-wish ko na yan ha. Pero kung may magpapakape sa akin, magkakape ako dito habang nitong tinatawag na small pouches doon sa wall nung malalaking bituka malaking bituka ng isang tao, yung ating large intestine. Yung ilang sintomas daw na pwedeng maranasan kapag meron ka nitong diverticulitis ay yung para kang naduduwal, pagkakaroon ng lagnat o kaya ay pagkakaroon ng irregular na bowel movements kagaya ng diarrhea o di kaya naman ay constipation. Ngayon, kung ano yung sintomas na naramdaman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin alam. Hindi pa yan idinedetalye ng Malacanang. Basta ang ibinigay lang nila na impormasyon ay discomfort. Maliban dyan, ang siniguro lang nila, okay na raw si PBBM. Gigi. At kahapon, Maricel, sa pahayag ng Pangulo ay parang okay naman siya, no? Ngayong araw ay nakapagtrabaho ba siya ulit? Gigi, kanina, tinanong natin si PCSO Secretary Dave Gomez tungkol dyan. Ang sabi ni Secretary Gomez, meron siyang nakatakdang daluhan o meron siyang dinaluhan na mga private meetings ngayong araw. Pero hindi na sinabi ng kalihim kung ano-ano ba itong mga private meetings na ito. Ang malinaw, hindi siya nakadalo doon sa kanyang original event na supposedly ay pupuntahan dyan sa Ilocos Norte, yung Gabay ng Bayan program o yung scholarship program na supposedly ay ilo-launch sa pangunguna ni PBBM. Sa halip, ang nagpunta doon ay ang kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na siya. Ayan mga kabayan, dyan na po natin putulin yan, yung ano na yan. Importante ito kasing balita na ito si Marcos Jr. Hindi po nakadalo.
despite na sinasabi nila, okay naman daw. At huwag kayo masyadong excited. Siya pa mismo nag-video, di ba? Eh, bakit hindi ka ngayon nagpakita? Eh, di dapat, i-ano mo na rin naman. Disclose mo uli. Panibagong anong uli yan. Update nyo uli kami. Karapatan ng taong bayan na i-update nyo sa kalusugan. At mga kababayan, habang nire-record natin ito, mukhang may mga napapanood na po ako. May mga nakikita na pa po mga kababayan. Hindi ko alam ha. Hindi ko alam. Habang nire-record ko po ito mga kababayan, hindi ko alam kung ano na talaga ang nangyayari ngayon. No? Ano talaga ang nangyayari ngayon. Pero talagang, ewan ko mga kababayan ha. Basta ako, tingnan ko nga, baka sakali, no? Mayroon pa tayo makuhang update ngayon. Ano na ba talaga ang update mga kababayan? Oh. Hindi kasi wala yatang update ano? Wala yatang update. May update na ba? Mayroon na ba kayong ano diyan? Update mga kababayan. Tingin nga kayo kung may update na. Kasi malalaman kaagad natin ito. Yun nga no, kung wala, dapat i-update niyan ang taong bayan o may update na. Ito na. Time to time kasi hindi po pwede na hindi alam ng tao. Siyempre concern, di ba? Concern tayo sa kalusugan, concern tayo sa kasi mahal na mahal natin ang pangulo natin kasi sobrang sipag niyan. 'Di ba? So konsensya rin natin 'yan pagka halimbawa hindi man lang natin tinanong, kinumusta despite na nagsisipag, hindi natutulog para sa atin. Para sa atin ba talaga? O para sa ano? Haywan ko mga kababayan, sa sakit tumama kay President Marcos. O ito mga kababayan, tingnan nga natin. Ito pala ang tumama sa sakit niya. Tingnan natin kung ano itong sakit niya mga kababayan. Sige nga. Ito may nakita kong update. Ito, pagkapasok lang ito mga kababayan. Ano kayang tumama? Curious ka no? Curious ka ito pala yon. Tingnan natin kung ito yon. Ba sa mga na-curious? Mga kapatid, isa ka ba sa mga na-curious sa sakit na tumama kay Pangulong Bongbong Marcos kaya po siya na ospital? Pag-usapan po natin ang diverticulitis. Isa po yung kondisyon sa bituka. May nabubuo kasing maliliit na parang bulsa sa loob ng colon na tinatawag na diverticula. Kapag ang mga bulsa na ito ay namaga o na-impeksyon, doon po nagsisimula ang diverticulitis. Pero ito po hindi lahat ng may diverticula ay may diverticulitis. Kapag may bulsa pero walang impeksyon, ang tawag po doon ay diverticulosis. Ano, nakakasabay pa ba kayo mga kapatid? I-recap po natin. Diverticula o yung bulsa sa colon. Diverticulitis ay yung na-impeksyong bulsa. At ang diverticulosis naman ay yung bulsang walang impeksyon. O balik po tayo. Mas common ang diverticulitis sa mga nasa edad 40 pataas. Pero ngayon, pati po mas bata, naaapektuhan na rin yan. Bakit? Malaki ang kinalaman ng lifestyle. Kulang po sa fiber, kulang sa tubig, sobra sa processed food at kulang sa exercise. Kapag may diverticulitis, pwede pong makaranas ng pananakit ng tiyan. Kadalasan sa bandang kaliwa. Pwede ring may lagnat, bloated ang pakiramdam, nasusuka at may pagbabago sa pagdumi. Alam niyo po ba, dati pinaniniwala ang bawal ang mani, popcorn at mga buto-buto. Pero ayon sa mas bagong pag-aaral, walang malinaw na ebidensya na ang mga yan ang direktang sanhi. Mas mahalaga pa rin ang overall diet at healthy. Napainom na ako tubig. Ayoko ng diverticulitis. Inom tubig, kumayan, inom na tayo. Kulang daw sa tubig lifestyle. At kung usapang prevention, simple pero powerful ang mga hakbang. Dagdagan po ang pagkain ng gulay at prutas. Piliin ang whole grains. Uminom ng sapat na tubig at galaw-galaw naman dyan. Kahit simpleng paglalakad araw-araw, abay malaking tulong na po yan. Ito pang mahalaga. Kapag usapang kalusugan, huwag pong manghula o mag-assume. Dapat legit ang impormasyon dahil ang kalusugan, gaya po ng K-alaman, ay K-yamanan. K? Okay. Ayun, dahil dyan,
kiinom tubig na rin ako. Kiinom tubig na ako. Ang hirap, mahirap na. Ayoko. Ayan mga kababayan, ano ang inyong masasabi dito kay President Marcos Jr.? Ha? Alright. So ngayon mga kababayan, punta na po. Mahaba na palang video natin. Yatay. Nadagdagan kasi dito kay ano eh. Di bale mga kababayan. Ito na ang ating batian portion kasi hindi na tayo nakapagbati kanina. Ito. Sino-sino ang mga nanditech? Oy, bakit mali? Yan, mali. Tech, may bayad, Sir Bimar, hindi sila apektado kasi paldo-paldo ang mga stream media na yan. Bulag sila sa pera na kanilang tinatanggap kaya sila ganon, sabi ni Virginia Gregorio. People power para mabilis ang pagpatalsik, sabi ni Hilmar Tortugo. Yan. Hirapan akong basahin mga kababayan yung inyong kuno. Very correct po Sir BMR. Dapat ang mga basura ay sa payatas itinatapon, hindi sa Malacanang Palas at sa bahay ni Kong Martin Romualdez. Ang mga basura na sinasabi ni retired Master Sergeant Gutisa, Philippine Marines, ay mali-malitang pera na ang laman bawat malita ay 48 million pesos or higit pa. Kung totoong basura ang mga iyan, dapat itinapon sa payatas dam site. Parusahan nawa ng makapangyarihang Diyos ang mga kawatan ng pera galing sa kaban ng bayan. God save the Philippines. Ang ganda ng comment ni Prudensyado Mabansag. Nakuha niya rin kasi ang aking sinasabi kanina na ang basura, kung basura yung mga yan, bakit hindi itapon sa tamang basurahan dyan nga sa payatas? Bakit dinadala sa Malacanang at dinadala dyan sa Forge Park? Kakatwa naman kasi maaari may mga basura dyan sa Malacanang. Nandun nga yung isa nakaupo sa pwesto sa trono Maaari may mga basura dyan, yan ang dapat itapon palabas. Nung ka na mayroong basura dapon sa loob ng Malacanang. Di ba? Sabi pa rito, ask them to stop filing of impeachment complaint if they do not have probable cause. Ano din sinasabi niya? Hindi ko maintindihan yung sinasabi English mayroon pa dito, nasaan na mayroon ditong nag-comment. Ang ganda ng comment kanina Hindi ko alam kung nasaan na yung comment na yun mga kababayan May mag-comment dito Maganda Ito! Wilfredo Evangelio. Ganda ng kanyang pangalan, Wilfredo Evangelio. Comment niya, your analysis is as good as others didly. Agoy. Didly. Anong ibig sabihin ng mga kababayan? Hindi ko maintindihan English Tulungan nyo naman ako. Anong ibig sabihin nun, Wilfredo? Nakakatakot naman yung English mo na yan. May didly. Your analysis is as good as others didly. Iatay, ang sensilyo na akong in-Inglesan ba? Magamit na ng put-ani ba? Ingon pa sa mga Ilocano, injak mahuwatan manong BMR, anyamuteng. Ay, ambot. Sa imong lubot. Ambot sa langaw, sabi ni Tatay Digong. Ay, taga-Agusan, nakikinig always ako sa inyo. Uy, thank you. Madam Sosima Anol. Ayan. Hindi overwork, kundi overuse. Uy, duwat bibensya. Overuse daw. Sabi naman itong isa, EI si Marcos dyan. Ang totoo, nasa emergency yan. Oo nga mga kababayan, Josephine Blanco, yun ang comment. Kasi kung tutusin nga, di ba, kung hindi siya EI, bakit hindi siya nagpakita ngayon? Kaya lang kasi siguro baka ang basihan naman bakit hindi yun EI kasi nagsasalita yung bibig habang may kausap ang bibig sarili, yung bibig may kabibig. Anak ng teteng. Mayroon yata isang
isang Duterte supporter vlogger na kabibig ang channel, no? Pero ito si Marcos, mukhang yun niya. Hindi ko alam kung yun ang kausap. Yung bibig ni Marcos may kausap, may kabibig din siya. Di ba? Kanina na-reaction na natin. Alright, punta pa tayo dito sa mga kababayan natin na nagpapa-shoutout, no? Bakit hindi dinidisown ng batch niya sa PME itong si Triliding? Sabi ni Leo Vidisol, yan. Claire, he's fine. He's just finished inhaling pulburon. That's why I can't control na movement of my jaw right now. Diane Ricciardo. Ayan. Galing magdrama yung ng tanong at sumagot, sabi ni Mia Shera. Nakabili pa siya ng bagong bahay si PBBM dyan sa Forbes Park, sabi ni Emelda Noke. Yan. Drama na naman yan para tumagal ang investigasyon. Grabe ang kakapal nila, sabi ni ayun din si Graciero. Walang silbi ang impeachment kay BBM kung walang suporta ng majority members ng Kamara, sabi ni Rolando. Hanggang ngayon, hindi mapangalanan ni John Vic yung sinasabi niya na sinusuhulan silang magkakapatid, sabi ni Fernando Claros. Kaya nga, over-pocketing ng money from corruption, deceitful, diversion ng funds, inserculitis, insertion of funds, bulging of pockets. Ang ganda naman ng ganyang kaya lang hindi ko nabasa siguro ng matindi. Sabi ni Snipe Pasamuo. Overwork sa kasinghot, sabi ni Rosita Ubias. Attorney, sampahan ninyo ng kaso iyang walang kwentang tao, pinasasahod natin sila tapos hindi ginagawa ang kanyang tungkulin, kaya dapat tanggalin sila dyan. Magkano kaya talent fee nila sa obvious, di ba? Sabi ni Leticia Ocampo Saluma. Para mayroon na nga, sasampahan na yata ng kaso. Diversionary topics yan para makalusot ang unang impeachment filing. Kaso nakafocus kayo sa sakit niya, sabi ni Alex Jia. Ayan. Sinasadya ng gobyerno na masira ang bansa, malayo siya sa nagawa ni Duterte. Talagang salungat, mabuti laban sa masama, sabi ni Hilario de Guzman. Kumakain ako ng pulburon, idol, naluwa ko tuloy sa sinabi mong walang iwanan, sabi ni Bangag. Sabi ni Awino. Ganun ba na iluwa ang pulburon? May pulburon pala dyan sa Japan. Oo, kasi taga-Japan to, may nag-comment pa ito mamaya. People power para mabilis ang pagpatalsik kay Ngiwi, sabi. Nabasa na natin to. Tama yan kasi hindi alam kasi bias ang media, sabi ni Nole Caparino. Sa sipag magulo Pinas, sabi ni Los Gimbaulibo. Hindi bumaliktad ang ibang DDS na nagising kasi sila sa katotohanan. Ikaw magising ka na rin at huwag magtanga-tangahan. Sabi nito, hindi bumaliktad ang ibang DDS na nagising na kasi sila sa katotohanan. Ay, teka, mukhang yata to. Sige, baka mali lang tayo ng intindi. Help pa rin natin. Hindi ko alam kung basher ito ng DDS o kung ano. Bahala ka dyan sa buhay mo. Babasahin ko pa rin. Mylene Muhammad. Bahala ka si Mylene Muhammad yan. Overwork, lol. Higop sobra si Tala Kitak, sabi ni Lalya Guro. Overwork sa pangurakot kung papaano masimot ang pera ng taong bayan, sabi ni Gemma Obligar. Hahaha, ganyan pasikat, sakit. Sabihin nila pantay pero buhay pala, sabi ni Mating Gunol. Huwag agad maniwala sa mga sinasabi ng mga kapatid na Rimulya, puro na lang kasinungalingan ang sinasabi ng mga yan. Ayan. Oo naman, nag-gets ko point mo, BMR, kasi dyan
na nagnanakaw hindi ibabalik ang sabayan sa bulsa nila, sabi ni Imelda. Babalik sa kanila yan, sabi ni Oliver. Kurt Gobin, tatanggapin siya ni BBM pero may kondisyon, basta mag-witness siya para kay BBM para idiin ang hindi niya kalyado at ituloy i-cover si Martin. Yan. Mahirap kang madali lang kay Tibes, sabi ni Jane Domingo. Wala ginawa si BBM sa OFW, sabi naman ni Elizabeth. Anika, BMR sana hindi na makalabas ng buhay sa ospital. Ade. Ayan, masyado kayo ha. Kasuhan, sekretary ng gross negligence, yung ayaw tumanggap, sabi ni Juan Cortez. Ichorya-chorya, go, 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 Attorney Respecio para sa taong bayan. Wag, hindi ko masyado mabasa. Very stress si PBBM, relax. Overwork sa pagsuyok. Ayan. Wala na yata nagpapa-shoutout, no? Wala yata, no? Sandali. Aha. Tingnan natin mga kabayan, wala nang magpapa-shoutout, no? Mahaba na kasi ang video natin, eh. Di ba, hinart ko na naman kayo. Basta, tinitingnan ko, BMR, mali din kasi ang file ni attorney. Yan, si Diana Resierdo, no? Sige, tingnan natin. Ito pala nagsabi na may biskwit. Nasaan na yun? Biskwit. Nakita ko na yun. Biskwit. Uy, biskwit. Magparamdam ka. Biskwit. Ayan. Sir, magbigay na lang po ako para pang kape at biskwit para kay Dominador Dignos. Yan sabi niya. Kasalanan, tagal ninyo mag-file. Ayan. Totoo, kauwi. Ayan. Asa na ba? Wala na bang ano? Walang nagpa-shoutout ngayon. Common sense. Mike Enriquez, ganon gawin mo, idol. Nakakaaliw, sabi ni TJ Renz. Excuse me po. Ay, nako. Sana nakarating ka dito, TJ, sa dulo at nabansyong kita, ha. Pa-shoutout, VMR, Conrado Rua ng Pandi, Bulacan. Oy, shoutout, Conrado Rua. Watching from Auckland, New Zealand, VMR, go, 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 Duterte pa rin, sabi ni Rindon Juan. Ayan. Asan pa nagpa-shoutout dito? Shoutout VMR, Francis Tabuada. Shoutout sa iyo, Francis Tabuada. We love Duterte, watching from Bohol. Felix Butel. Sorry BMR kung di ako lang nagko-comment pero lagi akong nakatutok sa iyo, Birada Aguila. Delia Pineda. Oy, sa mga gustong manood ng live sa Birada Aguila, puntahan niyo po, ano. Hello VMR, ikaw lagi kitang nakikita everyday. Socorro, Dakalyos. Excuse me po. Yes, God bless. Ayan, sino pa ba? BMR, God bless you more. Like Dan from Davao City, Lorita Naong. Silent viewer po ako, palagi akong nanonood sa TV, makapag-like agad sa tablet ko. Yan, sabi ni Virgie, yan, Gonzales. Shout out, watching from Washington State, Violeta Smith. Uy, ma'am, shout out po sa inyo dyan. From Tondo, gandang gabi, Maridel Lim. No? Maridel Lim pala, sorry. Shout out po sa inyo sa Tondo. BMR, I like the way you deliver the news punto por punto at you explain it well, sabi ni Rosalinda Castro. Thank you, ma'am Rosalinda. Watching from Cyprus, Europe. Kuni Bitong, shoutout sa inyo sa Europe, Cyprus. Shoutout po, Boss BMR, watching from Auckland, New Zealand, Rindon Juan. Shoutout po ako, idol, watching from Toyama, Japan. Ayun nga, si Awino, no? Shoutout, bro BMR. Jesus Baldipinya, kumusta ka na, bro Baldipinya? Shoutout sa iyo. Always watching Sir BMR Tansakdan. Ana Santos, salamat Ana Santos. You're one of my assist vlogger, so credible, sabi ni Crisanta Ruring. Thank you, Ma'am Crisanta Ruring. At maraming salamat po sa lahat. Mahaba na ang ating video. Pilipinas, as always. Bye-bye!